Sa gitna ng madilim na kapaligiran, nakahiga ng patagilid ang isang sirang kahoy na plaka na dating nakapastil sa pinakapintuan ng makapangyarihang Huangbo clan. Ang mga letrang nakasulat dito ay may itim na tinta na malinaw pa ring mababasa, ngunit ang gilid ng plaka ay puno ng gasgas, bitik, at may mga bahaging tuluyan ng naputol. Sa ibabaw ng lubos na nasira at bitik-bitik na sahig, nakahandusay ang ilang katawan na walang buhay. Ang mga malalaking tipak ng bato at lupa ay nagkawatak-watak sa bawat sulok, habang ang makapal na usok ay patuloy na bumabalot sa buong lugar. Ang nakakita nito sa tagpong ito ay puno ng matinding pagkabigla at hindi makapaniwala sa kanyang nasisilayan. Hindi niya matanggap na ganito kalubha ang naging kapalaran ng lugar at ng mga taong naririto. Isang malawak at nakakadurog na tanawin ang tuluyang pagbagsak ng buong Huangbo Clan Estate. Ang makakapal na ulap ng usok ay tumatakip sa buong kalangitan, na halos hindi na maaninag ang dating magarang palasyo sa gitna ng lugar, habang ang malalakas na tunog ng pagguho at pagsabog ay tila naririnig pa rin sa buong lugar. Sa ibabang bahagi ng tanawin, makikita ang isang karwahe na hinihila ng mga kabayo, habang ang ilang figure ay nakatayo sa malayo at tahimik na pinagmamasdan ng kaunos-lunos na kalagayan. Labis na nabigla si Dangpil, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa wasak na palasyo ng Huangbo Clan. Napagtanto niya na ang Huangbo Clan, na dating isa sa pinakamalakas at iginagalang na pamilya sa rehiyon, ay tuluyan ng natalo at nawasak. Lumingon si Sorayang kina Sandrine at Anghua, puno siya ng pagmamadali, habang itinuturo niya ang karwahe na nakaparada sa dikalayuan. Inutusan niya ang dalawa na agad na pumunta at maghanda sa karwahe. Dahil alam niyang hindi pa tapos ang panganib sa lugar na ito, ipinaliwanag niya sa kanila na sa lalong madaling panahon ay darating na ang mga tauhan mula sa Steel Blood Fortress, at sigurado siyang magkakaroon ng panibagong matinding labanan kapag narating na nila ang lugar. Puno siya ng pag-iingat at matinding pagbabantay, habang ang kanyang pandama ay ganap na nakabukas sa bawat galaw sa paligid. Naramdaman niya ang pamilyar ngunit nakakatakot na presensya ng dalawang pinakamapanganib nilalang sina Goldie at ang Tiger King, na ngayon ay nasa malapit na lamang nilang kinalalagyan. Ibinabahagi niya ang kanyang plano para sa kanilang kaligtasan. Ipinapaalala niya sila na kung sakaling maging sobrang mapanganib na ang sitwasyon at hindi na nila kayang labanan ang mga kalaban, kailangan nilang agad na gamitin ang karwahe at tumakas patungo sa south. Nais niyang masigurado na makakaligtas silang lahat sa posibleng madugong labanan, at ang pagtakas ay mas mainam kaysa maghintay na lamang na mapahamak. Isang napakabigat at nakakagulat na katotohanan ang pumasok sa kanyang isipan. Habang hindi siya makapaniwala sa kanyang naisip, sinabi niya ang pangalang Secret Demon Queen. Alam niyang ang Secret Demonic Queen ay isa sa pinakamakapangyarihan na nilalang sa kanilang mundo, na may taglay na demonic energy na kayang sumire sa kahit sinong humarap sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang ganitong uri ng kalaban ay mikikialam sa labanan sa Huangbo Clan, at ang presensya nito ay lubos na magpapabago sa takbo ng lahat ng pangyayari. Ang buong tanawin ay halos hindi na makita dahil sa sobrang kapal ng madilim at nakalalasong usok na bumabalot sa buong lugar. Walang sinuman ang makakakita ng malinaw kung ano ang nasa kabilang panig, ngunit si Sorayang ay nakaramdam ng matinding presensya mula sa likod ng ulap ng alikabok. Alam niyang nandoon ang Secret Demon Queen. Habang unti-unting sinusubukan ni Sorayang na lumapit sa pinanggagalingan ng presensya, naramdaman niya ang matinding sakit na biglang tumagos sa kanyang leeg. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at mariing hinawakan ang kanyang leeg, na tila hindi niya makayanan ang nararamdaman niya. Habang mas lumalapit siya sa lokasyon ng Secret Demonic Queen, lalong tumitindi ang matinding init at pakiramdam na parang sinusunog ang kanyang balat at laman. Bumalik sa alaala ni Sorayang ang tagpo, kung saan at hindi malilimutang karanasan na didaranas ni Sorayang sa kamay ng Secret Demonic Queen. Habang nakangiti sa malayo at puno ng pagdududa, sa kanyang isipan, nagtanong siya kung ang nararamdaman at nakikita ba niya ay totoo lamang o bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Puno ng paninindigan si Sorayang, habang nakatingin sa malayo, malinaw niyang inamin sa kanyang isipan na alam niyang hindi na siya ang dating Assassin King na si Chun Hajan. Ang titulo at pagkakakilanlan na dating kilala at kinatatakutan ng marami, tinatanggap niya ng buong puso ang pagkawala ng kanyang dating pagkakakilanlan. Ngunit mayroon din siyang lihim na dahilan kung bakit kailangan niyang harapin ang mga bagay na nakakabit sa dating pangalang iyon. Dahan-daang siyang humahakbang sa bitik-bitik na lupa, habang ang alikabok ay tumataas sa bawat hakbang niya. Sa kanyang isipan ay ipinakilala niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ay si Sorayang, ang young leader ng makapangyarihang Heavenly Demon Divine Cult.
bagaman alam niyang hindi na siya si Chun Hajen, malinaw din sa kanya na sa ganitong sandali at sitwasyon, kailangan niyang maging si Chun Hajen ulit para sa kanyang layunin. Hinarap niya si Dungpil, habang ipinaalala niya na sigurado siyang hindi nito nakakalimutan ang utos na ibinigay niya rito. Si Dungpil naman ay tumugon agad ng may paggalang at katapatan, na sinabing syempre ay naaalala niya ng maayos ang utos at handa siyang isagawa ito. Nakatayo ng tuwid at matapang si Sorayang, na kilala rin bilang dating Assassin King na si Chun Hajen. Malinaw niyang ipinahayag na ang kanyang kahilingan na ituro siya patungo sa Secret Demon Queen. Lumipat ang tagpo sa Righteous Heavenly Alliance, habang ang mainit na liwanag ng paglubog ng araw ay tumatama sa mga dingding nito. Ibinahagi ng Palavian Master ang balita tungkol sa Return to Righteousness Society, isang bagong samahan na itinatag ng Shaolin Temple at Wudang Sect, ang dalawa sa pinakakilalang sekta ng mga mandirigma. Ang layunin ng samahang ito ay magkaisa laban sa makapangyarihang Righteous Heavenly Alliance, na dati ang naghahari sa karamihan ng mga lupain. Ayon sa ulat, higit sa 80% ng mga sekta at angkan sa mga rehiyon ng Henan at Hubei ay nais ng sumali at lumagda sa kasunduan ng bagong samahan. Ibig sabihin nito ay halos lahat ng kilalang puwersa sa mga lugar na iyon ay nagkakaisa na upang labanan ang dating namumuno. Sa loob ng isang maayos na silid, hawak ni Dam Seyong ang isang piraso ng papel habang nakatingin sa Palavian Master na nakatayo sa ibaba ng plataporma. Tinanong niya ang tungkol sa kalagayan ng mga lugar sa south ng Ilog Yangtze. Upang malaman kung paano na ang pagtugon ng mga angkan doon sa bagong samahan, agad na ibinalita ng Palavian Master na ang makapangyarihang Namgang Clan ay nagsimula ng kumilos at maghanda, at malaki ang posibilidad na sumali rin sila sa Return to Righteousness Society sa lalong madaling panahon. Muling nagtanong si Dam Seyong tungkol sa kalagayan ng iba pang mga sekta at angkan na hindi pa nababanggit. Huminto sandali ang Palavian Master at tila nag-iisip ng tamang isasagot, na may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mukha bago siya sumagot ng dahan-dahan. Nagsalita si Dam Seyong na sinabing may katotohanan nga ang sinabi ng Palavian Master, dahil hindi nakapagtataka na manginig ang loob ng lahat sa ganitong laki ng pagbabago. Ibinahagi ng Palavian Master na ayon sa impormasyong galing kay Gang Yachi, ang ibang mga sekta at angkan ay lubos na nababagabag sa kasalukuyang mga pangyayari. Ngunit hindi pa sila tuluyang nagbabago ng panig at lumilipat sa bagong samahan. Tumanggo ng dahan-dahan si Dam Seyong bilang pag-unawa, at sinabing hindi nakapagtataka ang ganitong pag-uugali dahil napakadelikado at maselang sitwasyon ang kanilang kinahaharap ngayon. Alam niyang ang bawat desisyon ay may kaakibat na malaking panganib, kaya't natural lamang na maging maingat ang mga grupo bago magpasya. Sa isipan ng Palavian Master, ipinaliwanag niya na para sa 9 sects at 5 clans, ang pagkakaroon ng makatarungan at wastong dahilan sa kanilang mga kilos ay mas mahalaga pa kaysa sa pagkakaroon ng puro lakas at kapangyarihan. Gayunpaman, isa pang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Maliban sa Shaolin Temple at Wudang Sect, halos lahat ng iba pang puwersa ay nakipagpalitan na ng suhol at tiwalag na pakikitungo sa Righteous Heavenly Alliance. Ibig sabihin nito ay may nakatagong ugnayan at kasunduan na hindi alam ng karamihan, na maaaring magpabago sa tingin ng lahat tungkol sa kanilang katapatan at prinsipyo. Napagtanto niya na kapag nalaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa mga suhol at lihim na kasunduan, tuluyan ng mapapahamak at mawawalan ng dangal ang buong 9 sects at 5 clans. Alam niyang ang kanilang reputasyon bilang mga tagapagtanggol ng katarungan ay masira agad kapag lumabas ang ganitong balita, at wala na silang mapupuntahan at makakakampi. Napagtanto niya na ang katiwalian at masasamang gawain ng Righteous Heavenly Alliance ay hindi nalihim sa sinuman, at unti-unti na itong nalalaman ng marami. Dagdag pa rito, alam niyang ito rin mismo ang nais mangyari ni Dam Seyong, hindi ito aksidente at pagkakamali lamang, kundi isang planadong hakbang. Ang tamang dami ng katiwalian at pagtatago nito ay nagbibigay pa nga ng kapanatagan sa mga nasa pamahalaan at mga namumuno. Hindi nila nais na maging perpekto at walang bahid ng kasalanan ang samahan, dahil ang kaunting pagkukulang at lihim na pagtatago ay nagpapatunay na ang mga pinuno ay tao lamang at madaling makitungo at impluwensyahan. Malinaw niyang nauunawaan na ang layunin ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance ay hindi maging isang walang bahid at perpektong bayani na hinahangaan ng lahat. Sa halip, ang tunay na hangarin nito ay maging Emperor of the Mirim, ang nag-iisang pinuno na may hawak ng ganap at walang katapat na kapangyarihan sa buong mundo ng mga mandirigma. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit pinapayagan at ginagawa niya ang lahat ng katiwalian at lihim na pakikitungo, dahil alam niyang ang ganitong paraan ang magdadala sa kanya sa tuktok ng kapangyarihan.
Nagsalita ang Palavian Master, na sinasabing ang 7 sects at 4 clans ay hindi dapat magkaroon ng kakayahang magtaksil at lumihis sa kanilang panig sa anumang paraan. Agad na tumugon si Dam Seyung, na kinikilala ang katotohanan ng sinabi ng Palavian Master. Gayunpaman, idinagdag ng Palavian Master na kailangan pa rin nilang bigyan ng sapat na panahon ang mga grupong ito upang pag-isipan ng mabuti ang mga usapin at magpasya ng maayos. Alam niyang ang pagpilit agad ay maaaring magdulot ng pagtutol, kaya't mas mainam na hayaang mag-isip sila bago magbigay ng tiyak na sagot. Dahan-daang nagbuhos si Dam Seyung ng mainit na tsaa patungo sa kanyang tasa. Nagutos siya sa Palavian Master na magpadala ng mga mensahe sa lahat ng mga sekta at angkan upang ipaalam ang kanilang mga alok at hangarin. Pagkatapos nito, idinagdag niya ang kanyang estratehiya. Sa sandaling magsimula ang pag-atake at paglaban ng Shaolin Temple at Wudang Sect, hahayaan lamang niya itong mangyari at hindi agad lalaban at tutugan. Handa siyang tanggapin ang mga unang hampas at pagsalakay ng mga kalaban ng hindi gumaganti agad, bilang bahagi ng kanyang mas malawak na plano. Nagtanong siya sa Palavian Master kung ano ang kanyang gagawin laban sa mga kalaban na ginagamit ang katwiran at katarungan bilang kanilang pangunahing sandata at dahilan ng paglaban. Alam niyang mahirap labanan ang mga taong may panig ng paniniwala at prinsipyo, lalo na kung ang sarili niyang samahan ay may nakatagong mga bahid at kasalanan. Dagdag pa rito, inamin niya na kung sakaling hingin ng mga kalaban na bumaba siya sa kanyang posisyon bilang pinuno, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod at tumyupad dito. Alam niyang minsan ay kailangang magpaubaya upang makamit ang mas malaking layunin, kahit pa ito ay magdulot ng hirap sa kanyang sarili. Biglang nagsalita ang Palavian Master ng may pagkabigla at pag-aalala, habang tinatawag ang kanyang pinuno. Nais niyang magsalita pa at magbigay ng karagdagang paliwanag. Dahan-daang kinuha ni Dam Seyung ang isang pulang dokumento, habang nagtanong siya kung paano nila may kakaila at iiwasan ang katotohanan kung ang kanyang mga kasalanan at pagkakamali ay malinaw at hayag na talagang nangyari. Hindi niya nais na magtago at maglihim pa, dahil naniniwala siyang walang saysay ang pagtatakip sa mga bagay na totoo at nakikita na ng lahat. Ipinapaliwanag niya na hindi lamang ang kanyang sariling mga kasalanan ang dapat suriin at hatulan ng lahat, kundi pati na rin ang mga pagkakamali at lihim na gawain ng bawat isa pang kasangkot sa mga pangyayari. Naniniwala siyang hindi makatarungan na siya lamang ang panagutin habang ang iba ay pinapalampas at pinapabayaan ang kanilang sariling mga pagkukulang. Ipinaalam niya na kung ang Shaolin Temple at Wudang Sect ay nagnanais na magsilbing mga tagapaghukom at magpasya sa kanilang kapalaran, kailangan nilang harapin ito sa tamang paglilitis at formal na pagdinig. Ipinagbili niya na iparating ito sa dalawang sekta, na handa siyang sumagot sa lahat ng paratang sa harap ng wastong hukuman, sa halip na hatulan siya ng lihim at walang pagkakataong magpaliwanag. Tinanggap ng Palavian Master ang pulang dokumento mula kay Dam Seyung, habang tinatanggap niya ito. Ang kanyang isipan ay puno ng pagkamangha sa talino ni Dam Seyung, na tinatawag niyang God of Politics dahil sa hindi kapanipaniwalang galing nito sa paghawak ng sitwasyon at paggamit ng tamang estratehiya. Agad na sumagot ang Palavian Master ng may lubos na paggalang, na sinasabing susundin niya ang lahat ng ibinigay na utos at gagawin ang lahat ng kanyang tungkulin. Ipinapaliwanag na ang 7 sects at 4 clans ay handang gawin ang lahat ng posibleng paraan upang pigilan ang paglago at tagumpay ng Return to Righteousness Society. Ang kanilang estratehiya ay nakadepende sa pagpapahina muna ng bagong samahan hanggang sa mawalan ito ng sapat na lakas at kakayahang lumaban, bago pa sila tuluyang kumilos ng buong puwersa. Sa sandaling lubos ng hamina at magulo ang hanay ng Return to Righteousness Society, iyon ang eksaktong pagkakataon na gagamitin ng alyansa upang tuluyan ng lipulin at patayin ang lahat ng kalaban nila. Malinaw na pinaliwanag ni Dam Seyung na ang kinatawan ng Righteous Martial Divine Duo ay hindi dahil sila ay mahina at kulang sa lakas, kaya't hindi sila agad lumulusob at umaatake sa Shaolin Temple at Wudang Sect. Sa halip, may mas malalim na dahilan ang kanilang pagpigil. At hindi nito katumbas ang kawalan ng kakayahan na lumaban. Idinagdag pa niya na ang pagkawasak at pagkasira ng sariling tahanan ng mga kalaban ay hindi kasalanan ng kanyang pangkat, kundi sarili nilang pagkakamali at maling desisyon ang magdadala sa kanila sa ganitong kapalaran. Lumipat ang tapos sa gitna ng matinding digmaan, kung saan mabilis na hinampas ng Deathblade Guard ang kanyang mahabang espada sa mga mandirigma ng Huangbo Clan, na halos hindi na masundan ng mata. Kasabay nito ay sabay-sabay niyang tinamaan ang mga kalaban na nagdulot ng matinding sigaw ng sakit. Sa ibang panig, hindi rin nagpahuli ang Slaughtering Horse Guard, nagpakawala rin ng matinding atake na nagdulot ng isa pang sigaw.
Sa gitna ng nagngangalit na labanan, nakatayo ang Secret Demonic Queen sa labanan, sa kanyang harapan, makikita ang pagkatalo ng mga mandirigma ng Huangbo clan, sa kabila ng nakakatakot na tanawin, nagsalita siya ng may kalmadong tono, na sinasabing maayos lamang ang lahat at ipinapakita niya sa kanyang mga tauhan na ang kanilang plano ay tunay na gumana at nagtagumpay. Nagtanong siya sa ang kanyang mga tauhan kung hindi ba nila naisip na maaari silang direktang sumalakay sa mga matatagong kuta ng Shaolin Temple o Wudang Sect. Buong lakas na sumigaw si Huang Boyuon, sinabi niya na hindi siya makapaniwala at tinawag niya ang Secret Demonic Queen na isang halimaw. Alam niyang hindi karaniwang mandirigma ang kanilang kaharap. At ang lakas ng martial arts at Qing ipinapakita nito ay higit pa sa inaakala nila. Sa kabila ng takot, nag-utos siya ng mabilis at mariin na magsama-sama ang lahat at sabay-sabay na lumusab sa kalaban. Alam niyang hindi nila matatalo ang ganitong kalaban kung magkakanya-kanya silang laban, kaya't kailangan nilang pag-isahin ang kanilang lakas at atake. Nakataas ang kanyang kamay ng Secret Demonic Queen habang nakatingin sa itaas, kung saan nakatago si Huang Boyuon. Ipinapaalala niya rito na kung masyadong marami ang sisirain nito sa labanan, magiging napakahirap na muling itayo at ayusin ang mga nasakop na lugar pagkatapos ng digmaan. Dagdag pa rito, hinamon niya si Huang Boyuon na huwag nang magtago sa itaas na parang maliit na daga at sa halip ay bumaba na upang harapin siya ng direkta. Lumabas si Huang Boyuon na sa kanyang pinagtatagwan, na puno ng matinding galit, habang itinuturo niya ang Secret Demonic Queen at tinatawag silang mga masasamang nilalang na walang awa. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang kanyang mga tapat na tauhan, na may mga mukha ring puno ng takot at pag-aalala. Isa sa kanila ay agad na nagpaalala sa kanyang pinuno na lubhang mapanganib na lumabas ng ganito, dahil hindi nila alam kung anong nakatagong lakas at Qi ang maaaring gamitin nito laban sa kanila. Bago pa man makapagsalita at makakilos ng maayos si Huang Boyuon, biglang may dumating na matinding atake na tumama ng direkta sa kanya. Dahil dito, biglang sumabog ang ulo ni Huang Boyuon at isa sa kanyang tauhan ay agad na sumigaw sa matinding pag-aalala sa kanya. Itinaas ng Secret Demonic Queen ang kanyang kanang kamay, habang ang makapal at nakal-alasong Demonic Qi ay umiikot at lumalabas mula sa dulo ng kanyang mga daliri, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding kumpiyansa, habang binibigkas niya ang maikli ngunit mapanganib na utos na simulan na ang pag-atake. Ngunit lumitaw ang matinding liwanag at alon ng Qi na kumakalat sa buong paligid, habang ang malalakas na tunog ng pagbagsak ng puwersa ay naririnig sa buong lugar. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Secret Demonic Queen, at ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkagulat sa kanyang nakita at naramdaman, habang ang matinding liwanag ay tumatama sa kanyang mukha. Sa gitna ng nagbabagang kidlat at madilim na kalangitan, nakatingin ang lahat sa itaas na puno ng gulat. Nakaramdam ang Secret Demonic Queen ng kakaibang Qi at sinabing mayroong ibang puwersang naroroon sa paligid na hindi nila inaasahan. Dagdag pa rito, napagtanto niya na ang presensyang iyon ay hindi kabilang sa mga tauhan at mandirigma ng Huangbo clan, na nangangahulugang may ibang puwersang nakikialam sa kanilang labanan. Buong lakas na sumigaw ang Secret Demonic Queen, na agad niyang ipinaalam sa lahat na mayroong ibang tao na nakapasok sa loob ng lugar na kanilang sinasalakay. Agad siyang nang utos sa kanyang mga tauhan na sina Deathblade Guard at Slaughtering Horse Guard na maging alerto at maghanda sa pagtatanggol sa hindi kilalang pasimuno. Mabilis na tumalon paitaas ang Deathblade Guard at Slaughtering Horse Guard, kung saan ang mamula ang ingay sa di kalayuan. Agad silang napahinto at nakatingin sa makapal na usok sa kanilang harapan. Sa gitna ng ulap ay makikita ang anino ng isang figure na may hawak na mahabang espada, na nagmamasid sa kabila. Dahil hindi nila makilala ang taong nasa harap nila, hindi nila mapigil ang magtanong kung sino siya at kung ano ang kanyang layunin sa pagpasok sa lugar na ito. Tumitig lamang si Dang Pil sa kanila, habang nagliliyab sa kulay dilaw ang kanyang mga mata. Biglang nanlaki ang mga mata ng Deathblade Guard sa matinding pagkagulat nang makita niya ng mas malinaw ang mukha ni Dang Pil. Kasabay nito ay mabilis lamang pinugutan ng ulo ni Dang Pil ang Deathblade Guard nang walang sinasayang na oras, habang tumalsik ang ulo ito sa malayo, na hindi na nakapag-react sa bilis ng pangyayari. Napasigaw sa matinding gulat ang Slaughtering Horse Guard, habang nakatingin sa kanyang harapan. Sa sahig sa kanyang paanan ay nakita niya ang ulo ng Deathblade Guard na bumagsak ng malakas, habang ang dugo ay tumatalsik sa paligid. Napuno na ng matinding takot ang Slaughtering Horse Guard, habang sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala na ang matapang at sanay na Deathblade Guard ay napaslang lamang ng isang hampas ni Dang Pil,
alam niyang ang kakayahang iyon ay hindi karaniwang nakikita kahit sa mga pinakamahusay na mandirigma, at ang bilis at bigat ng chi na ginamit ay higit pa sa inaakala niya. Sa gitna ng naglalagablab na gintong liwanag at matinding alon ng chi, nakatayo si Dungpil, habang ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng matinding sacred chi. Sa kanyang matigas at walang emosyong mukha, nagbabala si Dungpil na huwag silang harang at haadlang sa kanyang daan, dahil siya ay tinatawag na God. Sa isipan ng Slaughtering Horse Guard, inamin niya na hindi pa siya nakaramdam ng ganitong uri ng takot kailanman, maliban na lamang noong nasa harap siya ng kanyang sariling master. Dahil sa tindi ng takot at pagkaunawa sa kanyang kawalan ng kakayahan, nagpa siya ang Slaughtering Horse Guard na tumakas agad at iligtas ang kanyang sarili habang may pagkakataon pa. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan niyang makaalis sa lugar na ito agad, dahil kung mananatili lamang siya dito ay tiyak na mamamatay din siya tulad ng Deathblade Guard, kasabay nito ay mabilis siyang tumakbo palayo. Ngunit tila may hindi nakikitang puwersa na humahadlang sa kanyang paggalaw, ang matinding chi na bumabalot sa kanyang paanan ay napabigat, kaya't ang kanyang pagtatangka na lumundag ay nagiging mabagal at walang bisa. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya makagalaw kahit anong pilit niya, at ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Isang butil ng malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Napagtanto niya ang uri ng puwersang pumipigil sa kanya ay ang Void Capturing Object, isang bihirang at makapangyarihang kagamitan na kayang ikulong ang chi at galaw ng sinuman. Kasabay nito ay nagpakawala ng matinding hampas si Dungpil patungo sa Slaughtering Horse Guard, na nagdulot ng pagsabog sa kanyang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Biglang yumanig ng husto ang tarangkahan, dahil sa tindi ng alon ng enerhiya, halos gumuho na, at ang mga materyales ay nagsisimulang matanggal sa kanilang pwesto. Sa isang iglap, ang pinakamalaking tarangkahan sa lugar ay tuluyang bumagsak at nagkawatak-watak sa gitna ng matinding pagsabog, habang ang lakas ng chi na nagdulot nito ay sobrang tindi kaya't kahit ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi nakayanan ang bigat ng atake. Sa loob ng silid, ang lahat ng naruroon ay sabay-sabay na napahinto at napatingin sa itaas, habang naririnig ang matinding tunog ng pagkawasak, pareho silang puno ng takot at pagkalito. Sa gitna ng makapal na alikabok at lumilipad na mga labi ng gusali, nakatayo si Dungpil na napapalibutan ng maningning na gintong chi. Sa kanyang matigas at walang takot na tono, tinawag niya ang Secret Demon Queen upang lumabas at harapin siya ng direkta, habang ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Dahil sa hamong iyon ay lalong nagpasiklab sa galit ng mga tauhan ng Secret Demonic Queen, at agad silang sumugod patungo sa kanya bitbit ang kanilang mga sandata, habang sumigaw sila ng buong galit na hindi nila kayang patawarin ang taong naglakas loob na banggitin ang pangalan ng Secret Demon Queen ng ganitong paraan, habang sabay-sabay silang nalumusab mula sa iba't ibang direksyon, puno ng pagnanais na parusahan ang nag-iisang nagpapakita ng ganitong autoridad. Mahigpit na hinawakan ni Dungpil ang kanyang espada, habang ang gintong liwanag at matinding chi ay umiikot sa paligid ng kanyang sandata, na handa na siyang gamitin ang buong lakas kung kinakailangan. Habang papalapit na ang magkabilang panig, nagdududa si Dungpil kung kaya ba niyang talunin ang taong may ganitong uri ng kapangyarihan, at kung anong uri ng martial arts ang kanyang ginagamit. Malinaw niyang sinabi na hindi mahalaga kung gaano sila kalakas at kagaling, dahil hindi ito makakapagbago ng kanyang desisyon at layunin. Alam niyang ang kanyang layunin ay mas mahalaga kaysa sa anumang paghahambing ng kapangyarihan, at walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Lumusab ng buong lakas si Dungpil, habang ang matinding gintong sacred chi ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa kanyang isipan ay matibay niyang pinanghahawakan ang utos ng kanyang Panginoon. Nabuksan na niya ang daanan at alisin na rin ang lahat ng humaharang gamit ang kanyang sariling buhay. Habang patuloy siyang nagpapakawala ng matitinding atake na tumatama sa mga kalaban, mas lalo niyang naiintindihan ang bigat ng kanyang posisyon. Siya ang pinili at itinalaga bilang advance guard ng misyong ito, at ang buong tagumpay ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan ay nabunyag din ang tunay na dahilan ng lahat ng ito, ang buong pagkilos ay nakatuon sa pansariling paghihiganti ng kanyang Panginoon. Ang katotohanan tungkol sa tunay na layunin ng misyon ay lalo pang nagpukaw sa kanyang pakiramdam ng tungkulin at pananagutan, na umabot na sa pinakamataas na antas. Hindi na siya nagtanong pa at nagduda, dahil ang pagiging tapat sa young leader ay mas mahalaga kaysa sa anumang iba pang bagay. Sa kabilang panig, dahan-dahan kumuha ng palaso ang Mountain Breaking Archer Guard, habang nakatingin sa labanan.
Sa kanyang isipan ay napagtanto niya na ang mandirigmang kanilang kaharap ay hindi pa nakakarating sa evolutionary realm, ang pinakamataas na antas ng paglinang ng chi at martial arts. Ang kaalamang ito ay nagbibigay sa kanya ng ideya tungkol sa hangganan ng lakas ni Dumpil, bagaman hindi pa rin ito nababawasan ang panganib na dulot nito. Ang kanyang pagmamasid ay maingat at tumpak dahil alam niyang kailangan nilang malaman ang kahinaan ng kaharap bago sila tuluyang sumalakay. Habang naghahanda na sa pag-atake, napagtanto ng Mountain Break ang Archer Guard na tila totoo ang matagal ng sabi-sabi, na ang demonic arts ay ang likas na kalaban at katapat ng kanilang sariling pamamaraan, dahil sa pagkakaibang ito sa uri ng chi at pamamaraan ng pakikipaglaban, na naiintindihan na niya ngayon ang pinagmumulan ng lakas ni Dumpil, at kung bakit tila hindi ito natitinag ng kanilang karaniwang paraan ng paglaban. Habang sa tuktok ng gusali, napagtanto niya na ang kaharap na mandirigma ay unti-unti nang nagtatagumpay at nagpapabagsak sa pinakamahuhusay na puwersa ng kanilang panig, kabilang ang 9 Generals, 8 Calamities, 7 Deaths, at 6 Clouds. Ang mga grupong ito ay binubuo ng mga pinakamatatapang at sanay na mandirigma, ngunit tila wala silang magawa laban sa tindi ng lakas at chi na inilalabas ni Dumpil. Puno siya ng matinding pag-iisip, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa layunin. Sa kanyang isipan ay nabanggit niya na iyon na lamang ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol kay Dumpil, dahil alam niyang nakuha na niya ang tamang pagtatasa sa lakas at kakayahan ni Dumpil, at wala nang ibang bagay na kailangan pang alamin bago siya kumilos. Sinabi pa niya ang huling pagpapalam kay Dumpil, habang tinatawag niya itong unnamed swordsman bago siya tuluyang lumusab, sabay pinakawalan ang kanyang palaso na may buong lakas at tumpak. Ngunit kaagad na nakapansin si Dumpil sa paparating na panganib at mabilis siya lumihis upang salubungin ang palaso. Kasabay nito ay pinakawalan niya ang Blade Aura patungo sa paparating na atake, na pinag-iwalay niya ang paparating na palaso bago pa man ito makalapit sa kanya. Ngunit hindi pa doon nang tapos ang lahat, tumagos pa ang matinding alon ng chi, na lumikha ng pagsabog mula sa gitna ng gusali, na nagdulot ng malalaking bitek sa pader, habang ang Mountain Break ang Archer Guard ay tumalon paitaas dahil sa lakas ng puwersang paparating sa kanya. Kasabay nito ay dahan-dahan lumunlag pababa sa sahig, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkagulat, habang hindi makapaniwala sa kanyang nakita pangyayari, napagtanto niya na ang kanyang pinaghandaan at ang matinding atake ay pinigilan lamang ni Dumpil ng kanyang hampas na Aura Blade. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, agad siyang bumawi at hinarap ang kanyang mga kasamang mandirigma. Ipinag-utos niya sa kanila na pigilan at panatilihin si Dumpil sa iisang pwesto, dahil siya mismo ang tatapos at papatay sa taong iyon, habang ang kanyang mga tauhan ay agad na sumagot ng may katapatan at pagsunod sa kanyang utos. Ngunit bago pa man sila makakilos ng tuluyan, isang matigas na boses ang narinig mula sa makapal na usok, na nag-uutos na itigil muna ang lahat ng gagawin. Agad na natigilan ang Mountain Break ang Archer Guard at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Nakita niya ang anino ng kanyang master at agad siyang bumati ng may paggalang, na tinawag itong kanyang master. Dahan-daang lumabas ang Secret Demon Queen mula sa usok na may kalmado ngunit matalas na tingin. Napuri niya ang kakaibang uri ng demonic art na ginamit ni Dumpil, na tila kakaiba at hindi pa niya nakikita noon. Dagdag pa rito, napansin niya na ang pamamaraan at daloy ng chi ay kahawig ng mga itinuturo sa mga sekta ng Budismo, ngunit tiyak na hindi ito galing sa Shaolin Temple. Sa kanyang pagsusuri sa natitirang alon ng chi, napagtanto niya na ang pamamaraang ginamit ni Dumpil ay nabuo gamit ang anti-demonic arts, isang uri ng sining na labis na banyaga at hindi pa niya nakikilala at napag-aralan kailanman. Sa kabilang dako, nagbigay si Dumpil ng pagkilala sa Secret Demonic Queen, na tinatawag itong Secret Demon Queen, isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo ng Merim. Nagsalita ang Secret Demonic Queen na kahit mayroon ng kaalaman tungkol sa demonic arts, napakahirap pa ring paunlarin at abutin ang ganitong antas ng kahusayan at lakas. Dagdag pa rito, inamin niya na hindi niya tiyak kung ito ay nagmumula lamang sa matinding pagsisikap at willpower, ngunit si Dumpil ay lubos na nakakaakit at kapakipakinabang sa kanyang mga plano. Naniniwala siya na ang isang mandirigmang tulad nito ay kailangan niyang maging kanyang tagasunod, lalo na sa kanyang layunin na pamunuan at pamahalaan ng buong mundo. Ngunit agad na nagpakita si Dumpil ng matinding galit at inutusan ang Secret Demonic Queen na tumigil na sa kanyang pagsasalita at huwag nang magsalita pa. Sa halip na magalit, ang Secret Demon Queen ay nagpakita ng pagkamausisa at pagbibiro. Nagtanong siya kung marunong din pala siyang magsalita ng masasakit.
Muling nagsalita ang Secret Demonic Queen ng may mas seryosong tono, na inamin na matagal na niyang ninanais na isama si Dunkbill sa kanyang samahan at dalhin ito sa kanyang paglalakbay, gayunpaman, idinagdag niya na palagi siyang nahaharangan at napipigilan noon pa man, kaya't hindi niya ito nagawang isakatuparan hanggang sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ng Secret Demon Queen na ang dahilan kung bakit siya napipigilan noon pa man ay dahil sa presensya ng nilalang na nakatayo sa likuran niya. Sa gitna ng katahimikan sa paligid, direkta niyang itinanong kung sino talaga ang lalaking nasa likuran ni Dunkbill. Dahan daw ang tumatapak si Sorayang sa bitik-bitik na sahig na bato, habang ang kanyang anino ay bahagyang naglalaho sa usok. Naghula ang Secret Demonic Queen, kung maaari bang ito ay isang martial master na tila hamina at bumalik sa dating antas ng lakas, o baka naman siya ay isa sa mga kilalang Great Nine Demonic Elders, ang mga pinakamatanda at pinakamakapangyarihang pinuno ng kanilang samahan. Ngunit biglang nanlaki ang mata ng Secret Demon Queen, na puno ng matinding gulat, mayroong isang bagay na labis na hindi niya inaasahan na nakita at naramdaman niya. Sa isang iglap, isang malaking kamay ang mabilis na hamarang sa paningin ng Secret Demon Queen, habang maikli lamang sinagot ni Sorayang na hindi, habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa kulay pula, at may nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Ibinaon ni Sorayang ang Secret Demonic Queen sa pader na nagdulot ng pagkawatak-watak sa buong gusali, dahil sa lakas ng kanilang pagtama. Dahil dito, sumabog ang gusali, na nagdulot ng malawakang pagkawasak sa buong istruktura, habang ang makapal na usok ay bumabalot sa buong paligid. Sa gitna ng lumilipad na mga usok, nakatayo ang anyo ni Chan Hanji, na ang kanyang mukha ay puno ng matinding damdamin at matagal na pagtitiis. Habang nakatitig siya ng matalas sa Secret Demonic Queen, inihayag niya na siya ang natitirang embers o abong nag-aalab na iniwan at nakalimutan ng Secret Demonic Queen noon pa man. Sa ibang tagpo, nagsimulang yumanig ng husto ang buong paligid, habang ang matitinding tunog ng mga paa ng mga kabayo ay naririnig mula sa malayo. Lumingon si Sandrine sa ingay sa di kalayuan, habang nakatingin sa direksyon ng darating na puwersa. Sinabi niya na ang mga mandirigma ng Steel Blood Fortress ay mabilis na lumalapit na sa kanilang pwesto. Hinarap niya si Ang Hua ng may matibay na desisyon, ipinahayag niya na siya ang pupunta at haharangan ang nasirang pader upang hindi makapasok ang mga kaaway mula sa butas na iyon. Idinagdag pa niya na magbibigay siya ng hudyat mula sa tuktok ng bubong kapag handa na, at kailangan nilang magtulungan upang magtagumpay sa kanilang plano. Nakatayo na si Sandrine sa gitna ng bumabagsak na nyebe, habang ang matinding apoy ay sumusunog sa mga gusali sa likuran niya, tinawag niya ang young leader, at sa kanyang isipan ay labis siyang nanghihinayang na hindi niya natanong kay Sorayang noong sila ay nasa Shaolin Temple pa lamang. Nagtanong siya kung bakit ganoon na lamang ang matinding puot ni Sorayang laban sa Secret Demon Queen. Habang nakatingin siya sa paparating na hukbo na lumilitaw mula sa makapal na usok, sinabi niya na kahit malaman pa niya ang dahilan ng puot, marahil ay wala rin siyang kakayahang magbigay ng kapanatagan at aliw kay Sorayang, ngunit dagdag pa niya, na si Sorayang ay hindi naman isang mahinang nilalang na kailangan pa ng iba upang umalalay at magbigay ng lakas ng loob. Kalmadong ipinikit ni Sandrine ang kanyang mga mata, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang kamay, habang ang matinding chi ay nagsimulang umikot at lumabas mula sa kanyang palad. Kasabay nito ay idinilat ni Sandrine ang kanyang mga mata, habang nagbukas siya ng pinakamalalim na bahagi ng kanyang kakayahan, napuno na siya ng napakalakas na ice essence, na handa nang ilabas sa buong paligid. Nakatayo siya sa gitna ng matinding bagyo ng nyebe at yelo, habang ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng maningning na asul na frost energy. Ipinakawala niya ang pinakamakapangyarihang pamamaraan na tinatawag na Ice Essence Double-Handed Blast, na naglalabas ng matinding alon ng lamig mula sa kanyang mga palad, habang ang mga kristal ng yelo ay lumilipad at kumikislap sa paligid, habang ang hangin ay nagiging napakalamig na tila kayang patigasin kahit ang apoy. Lumingon siya ng mabilis kay Ang Hua, at agad siyang nagbigay ng utos. Ipinag-utos niya na gamitin na agad ang Frost Sky Bomb at ang ipinagbabawal na Forbidden Soul Powder upang mapalakas at makumplito ang kanilang plano, dahil alam niyang ang mga bagay na ito ay kailangan upang harapin ang paparating na hukbo. Mabilis namang ginawa ni Ang Hua ang utos ni Sandrine. Kasabay nito ay mabilis na lumipad ang mga espesyal na kagamitan na ipinadala mula sa mataas na pwesto patungo sa pwesto ni Sandrine. Agad na sumabog ang matinding puwersa sa buong paligid ng gamitin na ang mga kagamitan at pinagsama ang lakas ng dalawang kapangyarihan. Sa isipan ni Sandrine,
Sinabi niya na kailangan sabihin ni Sorayang ang lahat ng buong katotohanan kapag tapos na ang lahat. Nagpangako siya na kapag nalampasan na nila ang pagsubok na ito, ililibre niya ito ng masarap na inumin, habang ang matinding iced tea ay mabilis niya itong pinakawalan. Mula sa kanyang paggamit ng energy lumitaw ang mga matataas at matatalim na kristal ng yelo na tila mga tulas ng espada na nakaturo sa lahat ng direksyon. Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ginawa, inamin niya sa sarili na ito na lamang ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang kakayahan at lakas na maibibigay niya ngayon. Mula sa mataas na pwesto, makikita ang malawak na pader na yelo na tumatakip sa buong butas ng nasirang pader, habang ang berdeng usok ay kumakalat pa rin sa paligid nito. Sa kabilang dako, nagdarasal si Sun Green at umaasa na mananatiling matibay at hindi guguho ang kanyang ginawa. Sa loob ng Righteous Heavenly Alliance Leader Pavilion, naghatid ang Pavilion Master ng napakabigat at agarang ulat. Ipinabatid niya sa Alliance Leader na nakatanggap sila ng balita tungkol sa teritoryo at tahanan ng Huangbo Clan ay kasalukuyang sinasalakay at inaatake ng mga kaaway. Hindi makapaniwala si Dam Seyong sa narinig, kaya't napasigaw siya ng matinding gulat. Muling nagsalita ang Pavilion Master, na sinasabing ang kanilang unang hinala ay ang Steel Blood Fortress ang may gawa nito, ngunit wala pa silang sapat na detalye at patunay upang kumpirmahin ito ng lubusan. Sa isipan ni Dam Seyong, bumalik ang alaala tungkol sa pinuno ng Steel Blood Fortress. Inamin niya na hinayaan niya lamang itong magpahinga at hindi inabala noong una dahil wala naman itong ginawang masama at paglabag sa nakalipas na panahon, ngunit napagtanto niya na tila hindi pala ito nagpapahinga, kundi tahimik lamang na naghahanda at nagpapatalas ng kanyang sandata at kapangyarihan upang tumano ng pagkakataon. Ngunit agad na itinama ni Gang Yachi ang hinala ni Dam Seyong, sinabi niya na hindi ang steel. Ibinunyag niya ang tunay na katotohanan, ang Secret Demon Queen at ang kanyang mga disciples ang may gawa ng pagsalakay sa Huangbo Clan. Dagdag pa rito, ibinahagi niya ang impormasyon mula sa kanyang mga mapagkakatiwalaang sanggunian na ang hukbo ng Steel Blood Fortress ay kasalukuyang nasa Shandong pa lamang, kaya imposible silang makapagsagawa ng atake sa Huangbo Clan. Nakatitig si Dam Seyong ng matindi at puno ng pagkalito, hindi niya maunawaan kung ano ang maaaring maging dahilan kung bakit gagawin iyon ng Secret Demon Queen, lalo na't tila walang malinaw na pakinabang para sa kanya ang pagsalakay. Sa gitna ng kanyang pagtataka, ibinunyag ni Gang Yachi ang lihim na impormasyon, mayroon opisyal na contract ang Secret Demon Queen at ang leader ng Steel Blood Fortress. Nagpaliwanag siya, sa kanyang palagay, ang nasabing kasunduan ang tunay na dahilan kung bakit nagpadala rin ng puwersa ang Steel Blood Fortress sa kabila ng pagiging malayo nito. Dagdag pa rito, nabanggit niya na maaaring pareho silang kasangkot, ang hukbo ng Steel Blood Fortress at ang mga disciples ng Secret Demonic Queen. Inidagdag pa niya na naroon din sa lugar ang young leader ng demonic cult. Halos hindi makapaniwala si Dam Seyong sa narinig, kaya't napatanong siya ng malakas at puno ng gulat kung talagang naroon ang young leader. Pinaliwanag ni Gang Yachi na bagaman hindi alam ang tiyak na pangyayari sa nakaraan, kinilala na ni Sorayang ay may matinding puot at galit laban sa Secret Demon Queen. Idinagdag pa niya na nakatulong na siya noon sa mga sekta ng Shaolin Temple at Wudang Sect, kaya't hinala niya ay naroon siya upang tuparin ang kanyang sariling paghihiganti at ilabas ang matagal na niyang kinikimkim na galit. Sinabi niya na ang pagsalakay ng Steel Blood Fortress ay maaari pa ring ituring na karaniwang pagpapalawak ng kapangyarihan, ngunit hindi ganoon ang kaso pagdating sa young leader. Kumbinsido siya na si Sorayang ay lalo pang lalakas at magiging mas malaking banta sa hinaharap, kaya't ipinapayo niyang harapin at alisin na ito ngayon pa lamang bago pa man siya maging mas napakalakas na kalaban. Ang mukha ni Dam Seyong ay puno ng seryosong pag-iisip at pagtitimbang ng mga opsyon, habang naglalabas siya ng mahinang tunog na nagsusuri pa siya ng mabuti sa lahat ng impormasyong natanggap niya. Nakatingin si Gang Yachi ng seryoso kay Dam Seyong, habang direkta niyang tinanong kung ano na ang magiging hakbang at plano ng Alliance Leader sa gitna ng ganitong komplikadong sitwasyon. Ang dating pag-aalinlangan ni Dam Seyong ay unti-unting napapalitan ng matibay na pasya. Napagtanto niya na hindi dapat magpaligaw sa mga maliliit na bagay, at kailangang tumutok sa pinakamahalagang layunin. Ipinahayag niya ng malinaw at walang pag-aalinlangan na kailangan nilang direktang atakihin at harapin ang Steel Blood Fortress. Sinabihan pa niya ang pinuno ng Heaven and Earth Pavilion na ipagbilin sa Berserk Spirit na magtungo sa Shandong kasama ang Four Divine Squad.
Ipinaliwanag pa niya na bagaman may halaga at kabuluhan ang pag-alis sa young leader ng demonic cult, hindi nila kailangang magpaligaw at magsakripisyo ng mas malaking pagkakataon para lamang sa iisang target. Inihalin tulad niya ito sa hindi pagpapakawala ng mas malaking huli upang lamang makahuli ng maliit na hayop. Nakatingin si Gong Yachi nang may matinding pagkalito, hindi niya lubos na maunawaan ang ibig sabihin ng sinabi ng alliance leader, kaya't siya ay nagtanong upang malinawan ang lahat. Tumingin si Dam Seong ng seryoso at may halong pagsisisi, habang inaamin niya na naging pabaya siya sa kanyang tungkulin noon pa man. Sinabi niyang dapat na niyang ibalik ang Righteousness Society sa tamang pamamahala ng 7 sects at 4 clans, at itama ang mga pagkukulang niya. Idinagdag pa niya na layunin niyang pababain ang kapangyarihan at impluwensya ng Steel Blood Fortress upang hindi na ito makapagdulot pa ng mas malaking panganib. Sa kanyang isipan, ipinahayag niya na ang pinuno ng Steel Blood Fortress, tulad ng iba pa, ay isa lamang piyesa sa kanyang sariling laro ng estratehiya at kapangyarihan. Lumipat ang tagpo sa Huangbo Clan, kung saan ibinaon ni Sorayang ang Secret Demonic Queen sa pader na lumikha ng matinding pagkawasak sa gusali. Kasabay nito ay isang pagsabog ang sumunod, na nagdulot ng malawakang pagkawasak sa mga istruktura at gusali sa paligid. Nakatingin si Dongpil sa gitna ng kaguluhan, habang sa kanyang isipan, tinawag niya ang young leader, na tila hindi siya makapaniwala sa lakas ng atake na nakita niya. Lumingon ang Mountain Breakang Archer Guard sa ingay, hana ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala para sa kanyang master. Agad niyang tinawag ang kanyang master, habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng senyales ng kaligtasan sa gitna ng usok at guho. Mula sa mataas makikita ang malawak na pagkawasak ng mga gusali at bubong na nagkawatak-watak sa lupa. Sa gitna ng lahat ng guho, nakatayo si Sorayang na nakabalot sa maningning na pulang liwanag ng demonic chi. Dahan-daang tumingin si Sorayang sa guho, habang seryosong nakatingin sa Secret Demonic Queen kung saan ito bumangsak. Ipinahayag ng Secret Demonic Queen ang kanyang matinding pagkagulat sa nakita niyang lakas ni Sorayang. Inamin niyang hindi niya inaasahan ang ganitong antas ng kapangyarihan, at ang pangyayaring ito ay lubos na nakapagpabago sa kanyang pananaw. Dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng nagkalat na itim na balahibo at sa makapal na usok sa paligid, habang nakatitig siya kay Sorayang. Inamin niyang matagal na panahon na mula noong umabot siya sa ganitong mataas na martial realm, at akala niya ay wala na siyang makikitang kapantay niyang lakas. Bahagyang siyang ngumiti, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha. Sinabi niya na walang ibang salita ang maisip kundi ang pagkilala na ang lahat ng nakita niya ay tunay na kahanga-hanga. Sinusuri ni Dongpil ang lahat ng nakita niya, at napagtanto niyang hindi man lang nasugatan at napinsala ang Secret Demon Queen sa matinding atake na iyon. Lalo pa siyang namangha nang mapansin na ang kanyang evil chi ay sapat na matibay upang protektahan hindi lamang ang kanyang sariling katawan kundi pati na rin ang kanyang kasuotan. Sinabi ng Secret Demonic Queen na ang kanyang demonic arts ay halos kapantay na ng kanyang sariling evil arts. Dagdag pa rito, ipinaliwanag niya na ang Heavenly Demon's martial arts lamang ang may kakayahang makipagsabayan at tumugma sa Death God's sorcery na kanyang ginagamit. Tinitigan niya si Sorayang mula sa malayo at ibinahagi na matagal na niyang ninanais na makilala ang young leader ng demonic cult, ngunit hindi niya inaasahang mangyayari ito ng ganito kabilis at sa ganitong sitwasyon. Napuno siya ng pagtataka kung ano ang tunay na dahilan kung bakit narito ang isang nilalang na kasing lakas at kasing kapangyarihan ng leader ng demonic cult. Tinitigan ni Sorayang ang kaharap ng may katapatan, habang malinaw niyang ipinahayag na hindi siya ang leader ng demonic cult. Hindi makapaniwala ang Secret Demonic Queen sa narinig, kaya't agad niyang ipinahayag ang kanyang pagdududa. Sa kanyang palagay, mayroon lamang 3 o 4 na nilalang sa buong Murem na may kakayahang at lakas na maihahambing sa kanya, kaya't mahirap niyang tanggapin na hindi siya ang inaakala niyang leader. May seryosong tono at malalim na karunungan, na sinabi ni Sorayang na hindi sapat ang antas ng lakas na kanyang taglay upang maging leader ng Heavenly Demon Divine Cult. Ipinaliwanag pa niya na kahit ang pagiging kabilang sa top 5 sa buong Murem ay hindi pa rin sapat na pamantayan upang maging ganap na master ng demonic cult. Matapos marinig ang paliwanag, ang Secret Demon Queen ay lalong naguluhan at nagtanong muli kung sino nga ba talaga siya. Dagdag pa rito, muling inulit niya ang kanyang tanong kung ano ang tunay na dahilan kung bakit narito si Sorayang sa lugar na ito. Sa isipan ni Sorayang, sinabi niya ang lihim na hindi pa alam ng Secret Demon Queen, na siya pala ang kilalang Assassin King. Sa kanyang sariling pag-iisip,
ipinaliwanag niya na walang saysay ang paghihiganti laban sa isang taong hindi man lang nakakakilala sa kanya, dahil hindi iyon maituturing na tunay na pagbabayad ng utang na loob. Nagliliyab sa kulay pulang mata ni Sorayang, na tila naglalaman ng lahat ng sakit at galit na kanyang kinimkim. Sa kanyang isipan, nangako siya ng buong puso na gagawin niya ang lahat upang ipaalala at ipamukha sa Secret Demonic Queen ang lahat ng nakaraan. Isinigaw niya ng buong lakas na siya ay pinatay ng Secret Demon Queen, idagdag pa niya na hindi siya makapaniwalang isang tulad nito ang nakapagpatay sa kanya noon, habang ang Secret Demon Queen ay nakatayo at nakatingin sa kanya, na tila hindi pa rin lubos na nakakaintindi sa biglaang pagsabog ng damdamin. Nagulat si Dongpil sa narinig, habang wala siyang masabi kundi ang matinding pagkagulat at hindi paniniwala sa narinig. Ipinahayag niya na siya ay nagbalik mula sa impyerno at nakatayo na ngayon mismo sa harap nito, matapos niyang tiisin ang hindi mabilang na gabi ng pagkawala ng tulog at libu-libong uri ng pagdurusa, habang ang Secret Demon Queen naman ay nananatiling nakatingin sa kanya, na puno ng gulat sa kanyang paratang. Mahigpit na hinawakan ni Sorayang ang kanyang espada, habang ang matinding pulang chi ay kumakalat at umiikot sa buong paligid nito. Sa gitna ng matinding damdamin, isinigaw niya ng malakas at puno ng galit ang mga tanong tungkol sa kanyang sariling pagkakakilanlan at dahilan ng kanyang pagdating sa lugar na ito. Kasabay nito ay ang lupang tinatayuan niya ay dahan-daw ang nabibitak dahil sa lakas ng kanyang chi na ipinalabas sa kanyang katawab. Malinaw niyang ipinahayag na naroon lamang siya upang wakasan ang buhay ng Secret Demon Queen. Biglang nanlaki ang mga mata ng Secret Demon Queen sa matinding gulat, habang sinusuri ang galaw at pamamaraan ni Sorayang, hindi niya mapigil ang magtaka at mapansin na ang paraan ng paghawak at paggamit ng sandata ni Sorayang ay pamilyar at kakaiba sa lahat ng nakita niya noon pa man. Alam niyang ang ganitong blade technique ay hindi karaniwang makikita, at tiyak na nagmumula ito sa isang natatanging pamana at sining ng pakikipaglaban. Sunod-sunod na pinakawalan ni Sorayang ang kanyang aura blade patungo sa Secret Demonic Queen, na may magkakaibang kulay ng chi, matinding pulang apoy at malamig na asol na liwanag, na humiwas sa buong paligid. Kalmadong hinarap ng Secret Demonic Queen ang sunod-sunod na alon ng atake na nagmumula sa lahat ng direksyon, habang ang mga bilog na proteksyon na kanyang nilikha ay humaharang sa mga paparating na hampas. Ang matitinding alon ng pulang apoy at asol na liwanag ay sabay na hamampas at nagbanggaan sa gitna ng lugar, na lumikha ng matinding pagsabog na yumanig sa buong paligid, habang ang lupa ay nagkaroon ng malalalim na bitik, habang ang Secret Demon Queen ay nananatiling nakatayo sa loob ng kanyang lilang proteksyon ng Evil Chi, na hindi natitinag sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa matinding alon ng apoy ay mabilis na kumalat sa buong pasilyo, na nagdulot ng matinding paghihirap sa mga mandirigma na naroon, ang ilan ay napaluhod sa sahig, habang ang iba ay pilit na gumagapang palayo, na naglalabas ng matinis na sigaw dahil sa init at sakit na dulot nito. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa kanila ay nag-utos ng buong lakas na umalis sila agad sa Denorianan at magbigay daan upang hindi na sila madamay pa. Ang apoy ay patuloy na kumalat patungo sa mga bubong at gusali, na tila walang sinuman ang makapipigil sa mabilis na paglaganap nito, habang ang mga mandirigma ay nagpapanik, habang nararamdaman ang matinding init na tumatagos kahit sa kanilang makakapal na kasuotan, kaya't hindi nila mapigil ang isigaw ang kanilang pagdurusa. Nakatingin ang Mountain Breakang Archer Guard sa paligid na puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon, sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala na ang apoy ay tila nakapalibot na sa kanila ng buo at walang ligtas na matatakbuhan. Nagtanong siya kung anong uri ng imposibleng blade technique ang nakalikha ng ganitong pangyayari, dahil hindi niya ito nakita at narinig kailanman sa buong Murm. Sa ibang bahagi ng lugar ay napuno ng matatalim na piraso ng yelo na kumakalat sa bawat direksyon, na dala ng matinding ice chi na biglang sumabog. Dahil dito, ang mga mandirigma ay nanlalaki ang mata sa gulat, habang nakikita nilang unti-unting natatakpan ng makapal na yelo ang buong sahig sa kanilang paligid, hindi sila makapaniwala sa nakikita at isinigaw nila, na tila hindi natitigil ang pagyayelo ng lahat ng bagay, sa kabila ng natitira pang alon ng apoy sa likuran nila, ang lamig naman ay tila mas malakas at mas mabilis pang kumalat. Dahil sa biglaang pagbabago, tumagos ito sa mga paa at katawan ng ilang mandirigma, habang ang iba naman ay dahan-dahan ng natatakapan ng yelo. Kasabay nito ay dahan-dahan itong umakyat sa suot ng Secret Demonic Queen. Mabilis na lumingon ang Secret Demonic Queen at nakatingin sa pinagmulan ng atake, habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Sa kanyang isipan,
inilarawan niya ang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Ang biglaang pagdating ng matinding lamig pagkatapos ng bagyo ng apoy, dagdag pa rito, napagtanto niya na iisa lamang ang taong kayang gumamit ng ganitong uri ng blade technique na pinagsasama ang magkasalungat na puwersa. Biglang nanlalaki ang kanyang mata sa matinding gulat, naramdaman niya ang mabilis at biglaang atake patungo sa kanya. Kasabay nito ay hamampas ng buong lakas si Sorayang patungo sa Secret Demonic Queen, habang mabilis naman nakapag-react sa atake. Sa gitna ng kanyang atake, isinigaw ni Sorayang ng malakas at puno ng hamon kung kinikilala ba ng Secret Demonic Queen ang ganitong uri ng pamamaraan. Sa isipan ng Secret Demon Queen, hindi siya makapaniwala at paulit-ulit niyang sinasabi na hindi maaaring mangyari ito, at hindi maaaring ang taong gumamit ng ganitong pamamaraan ay ang kaharap niya ngayon, habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa mabilis na paggalaw ni Sorayang. Lalong namutla ang mukha ng Secret Demonic Queen at hindi makapaniwala. Habang sa kanyang isipan ay lumabas ang matinding pag-amin, siya mismo ang pumatay sa taong iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Tumingin si Sorayang sa kanya ng puno ng puot, habang nagngangalit ang kanyang tingin. Kasabay nito ay sumugod si Sorayang patungo sa Secret Demonic Queen, habang patuloy na umaatake ng walang tigil mula sa iba't ibang anggulo, habang ang Secret Demon Queen ay mabilis na umiiwas at sumasagot sa bawat hampas ng may kakaibang liksi. Hindi makapaniwala ang Secret Demonic Queen, habang nakikita ang bawat galaw ng atake, at agad niyang nakilala ang pamamaraang Heaven-splitting triple slash. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang ang ganitong sining ng pakikipaglaban ay pag-aari din ng taong akala niya ay matagal na niyang pinatay. Sumugod si Sorayang ng mabilis at nagtanong ng may hamon kung ano ang masasabi nito sa kanyang susunod na galaw. Sinabi pa niya na ang pamamaraang ito ay kanyang tinanggal at itinakwil noon pa man, upang ganap na mapalakas at mapabuti ang kanyang sariling demonic arts. Sa isang iglap, ibinuhos ni Sorayang ang lahat ng kanyang natipong lakas sa kanyang kamao at inilabas ang pamamaraang explosive mountain blast patungo sa Secret Demonic Queen. Kasabay nito ay napilitang itaas ng Secret Demonic Queen ang kanyang mga kamay upang harangin ang atake. Ngunit hindi na kinayanan ng Secret Demonic Queen ang puwersang pinalabas ni Sorayang, at tumalsik ito palayo, patungo sa gusali na lumikha ng matinding pagsabog at makapal na usok. Dahil sa lakas ng atake, sunod-sunod na tumagos ang Secret Demonic Queen sa mga gusali, na lumikha malakas na ingay at makapal na usok sa paligid. Ngunit hindi patapos si Sorayang sa kanyang atake, at muli siyang sumugod ng walang pag-aalinlangan patungo sa Secret Demonic Queen. Ngunit simple lamang sinalag ng Secret Demonic Queen ang espadang patungo sa kanya ng walang kahirap-hirap. Biglang nanlalaki ang mga mata ng Secret Demonic Queen sa matinding gulat, habang sa kanyang isipan ay puno ng tanong kung paano nagawang pigilan at itigil ang napakalakas na atakeng iyon. Sa kabilang banda, mabilis na hinawakan ni Sorayang ang braso ng Secret Demonic Queen at may halong pangungutya ang kanyang ngiti, habang ang Secret Demon Queen ay lalong naguguluhan at nagtataka kung paano nalaman ni Sorayang ang kanyang sariling lihim na pamamaraan. Ginamit ng Secret Demonic Queen ang kanyang teknik na ikinalipad palayo ni Sorayang, habang buong lakas niyang isinisigaw ang utos na umalis si Sorayang sa kanyang paningin. Mabilis namang nakabawi si Sorayang sa kanyang lakas, at pinigilan ang kanyang pagbulusok palayo. Nagtanong ang Secret Demonic Queen tungkol sa tunay na pagkatao ni Sorayang. Hindi niya maunawaan kung paano nagkakaroon ng ganitong antas ng lakas at kaalaman si Sorayang, kaya't nais niyang malaman kung ano nga ba talaga siya. Buong galit niyang isinigaw kung ano ang tunay na pagkatao ni Sorayang. Nakatingin ng diretsyo si Sorayang at puno ng hamon sa Secret Demonic Queen, malinaw niyang tinanong kung naaalala na ba siya at sabay tawag sa kanyang pangalan na Secret Demonic Grandma. Lumipat ang tagpo, sa gitna ng matinding dilim, na may dalawang tradisyonal na parol ang nakasabit sa matataas na poste, na nagbibigay ng mahinang liwanag sa paligid. Isang paa ang dahan-daang humahakbang sa bitik-bitik at matigas na sahig na bato. Sa loob ng kuweba, makikita ang Demon Lord na dahan-daang naglalakad sa kanyang pagtutunguhan. Dahan-daang bumukas ang pintuan, ang mahinang liwanag ay tumatagos mula sa siwang, habang ang tunog ng paggalaw ng materyales ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Sa loob ng nasilid na gawa sa makakapal na tabla, natayo si Mr. Kang, habang hawak ang isang puting tela. Nakita niya ang pagdating ng bisita at binanggit na sa wakas ay narito na ito, habang ibinahagi pa niya na naghanda siya ng iba't ibang bagay ngunit hindi siya tiyak kung magugustuhan ba ito ng Demon Lord.
Sinabi niya na tiyak na ang mga inihanda niyang bagay ay hindi maihahambing sa karaniwang kinakain ng Demon Lord. Tumingin ng diretso ang Demon Lord sa kanyang, malinaw at walang pag-aalinlangan niyang sinabi na dumating na ang itinakdang oras para sa kanilang gagawin. Napahinto sandali si Mr. Kang, habang ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla sa kanyang narinig, habang ipinilala siya sa kanyang tunay na pagkatao, kilala siya bilang dating assassin ng Formless Temple na si Kang Wukyang.